pagsubok. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ang Diyos na kanlungan sa panahon ng pagsubok. Ayan, pag-aaralan natin kung paano po ang Diyos ay matibay na kanlungan, lalong-lalo na sa panahon po ng pagsubok. Ayan. Siguro naman tayong lahat ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Amen po ba? Sino ang mayroong pagsubok sa kasalukuyan? As of now, mayroon tayong pagsubok na dinadaanan. No? Lahat tayo ay hindi exempted sa pagsubok, pero ang advantage po natin, mga kapatid, ay meron tayong Diyos na kasama, maaasahan at mahihingian ng tulong sa oras ng ating pagsubok. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon, ang Diyos na kanlungan sa panahon ng pagsubok. Ang ating pong Bible text, matatagpuan natin sa Awit 46, verses 1 to 3. Awit 46, verses 1 to 3. Ayan. Pwede po ba natin itong basahin sabay-sabay? Basahin natin, punuin natin ang bahay-sambahang ito ng salita ng Diyos. Okay? So basahin po natin. 1, 2, ready? Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit mayanig ang daigdig at gumuho ang mga bundok sa kalaliman ng dagat. Kahit umungal at malunggayan ng dagat at manginig ang mga bundok dahil sa unos. Ayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na sa araw na ito, I'm sure marami po ang natatakot na kababayan natin. Kasi sa balita pa lang, sa news pa lang, matatakot ka na, di ba? Yung Pag-asa, pagka nag-report ng weather forecast, tapos ipapakita yung picture, napakalawak po ng sakop ng bagyong ito. Sasabihin, super typhoon po ito. Halos buong Pilipinas po ay covered ng bagyong ito. Ay doon pa lang sa balita na yon, kakabahan ka na. Amen. Matatakot ka na. Magkakaroon ka na agad ng trauma, lalo na yung mga nakaranas na ng bagyong Tino, ay talagang sabihin nila, hindi pa sila nakaka-recover, eto na naman, may bago na naman. So, sa panahon po natin ngayon, talagang marami ang natatakot. At marami rin ang nanghihina. Nanghihina sa physical, at the same time, nanghihina rin sa spiritual. Dahil nga po, sa dala-dala ng mga balitang ito. Ano po yan? Mga sunod-sunod na bagyo sa ating bansa. Yan yung mga nagdadala ng takot, nagdadala ng panghihina sa atin, no? May mga kababayan tayo na dahil po sa mga bagyo at sakuna, nawalan sila ng mga mahal sa buhay. Ang iba, nawalan ng bahay at ari-arian. Kita po natin sa Cebu, yung mga bahay tinangay ng flash flood. Yung mga sasakyan, nagpatong-patong po nung matapos na yung pagbaha. No? Imagine niyo yung sasakyan, mga 10 sasakyan, patong-patong. No? Ganong kalakas yung flash flood na dumaan. Ano pa? Nawala ng mga bahay, nawala ng mga ari-arian, at yung iba po, yung nga, bukod sa literal na bagyo, may mga dinadaanan din mga bagyo at problema sa buhay. Mga bagyo ng sakit, bagyo ng kahirapan, bagyo ng kawalan, bagyo ng problema sa pamilya, pinansyal na problema, mga bagyo rin po yan. Amen ba kayo ron? Ayan. So, dahil po sa mga bagay na ito, mga problemang ito, marami ang natatakot. Marami ang nanghihina, nanlulupaypay. Marami ang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. No? Yung iba nade-depress. At yung iba nga, nagpapakamatay pa. Naalala niyo yung anak ni Kim Atienza. Ayun ay mayaman na yon. Ang ganda na ng buhay noon. No? Sikat. At ano nga tawag natin doon? Content creator. Nasa kanya na lahat kung tutuusin. Pera, kasikatan, kayamanan. Sa panlabas,
siya ay nakikita na masayahin, nakangiti, at nag-encourage pa sa iba. And yet, deep inside, meron pala siyang pinaglalabanan. Depression. Ano po? Yun yung mga mabibigat na problema, mga kinakaharap ng tao minsan, kaya nagkakaroon ng panghihina, panlulupaypay. Ngunit, sa ating pong teksto ngayon, sa ating Bible verse, mayroong pangako ang Diyos. No? Diyan sa awit 46, pinapaalala po sa atin na ang Diyos ay kanlungan at kalakasan. Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay kanlungan at kalakasan. Ayan. Hindi man natin maiwasan ang bagyo, maaari po tayong tumakbo sa Panginoon para sa proteksyon natin at para sa ating kapayapaan. Yun po ang mabuting balita ng Diyos. Meron tayong Diyos na matatakbuhan sa oras na tayo ay nahihirapan. Sa oras na tayo ay nalulungkot. Sa oras na tayo ay nanghihina o kaya natatakot. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Nais niya tayong iligtas, nais niya tayong tulungan, at tayo lang po ang nasa atin lang kung tayo ilalapit sa Kanya. Sabi diyan sa awit, 46, siya ang ating kanlungan, siya ang ating kalakasan. Tandaan po natin, sabi diyan sa next slide, kapag ang mundo ay gumuho o gumuguho, ang Diyos ang ating matibay na tahanan. No? Kapag ang mundo natin ay gumuguho, maaaring literal na mundo, or yung mundong ginagalawan natin, palagay natin, pakiramdam natin, gumuguho na. Tandaan natin, ang Diyos ang matibay na tahanan. Sabi nga natin, ang Diyos ang matibay na tahanan. Malalapitan po natin siya. No, mahihingan natin siya ng tulong. Makakapitan natin siya. Mapupuntahan natin siya sapagkat siya ang matibay na tahanan. At mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos, kumapit tayo sa Kanya kapag gumuguho na ang mundo natin. Nais ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya kapag hindi na natin kaya ang ating mga pagsubok at problema. Naghihintay lamang ang Diyos. Sabi nga, God is one prayer away from us. Isang panalangin lang ang pagitan ng Diyos sa atin. Isang pagtawag lang sa pangalan niya at siya ay agad tutugon sa atin. Amen po ba kayo? Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Amen? Ang Diyos ay matibay na kanlungan at kalakasan. Okay, sa next slide po natin, ang sabi po, ang Diyos ang ating kanlungan. Yan po ang sabi ng verse 1, no? Sabi dyan sa verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. No, handa siyang sumaklolo po sa oras ng kagipitan. Yung mga emergency natin na problema, ano ho? Laging handa pala ang Diyos sumaklolo sa atin. Laging handa pala ang Diyos na tumulong sa atin. Lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Meron ba sa inyong nakaranas ng magipit? Amen? Minsan naisip natin, nagipit tayo sa pera lang. Pero hindi lamang po pera ang nagiging kagipitan natin. Amen po ba? Hindi lang pera ang nagigipit sa atin. Pwede tayong magipit sa ibang bagay. Pwede tayong magipit sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan, sa ating pisikal na kalusugan. No? Marami ang pwede magipit sa atin, pero nandyan lagi ang Diyos na handang sumaklolo sa ating lahat. Sabi po, sa oras ng kagipitan, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Ang salita raw po na kanlungan o refuge sa Ingles ay nangangahulugan po ito ng ligtas na lugar o taguan mula sa panganib.
No, dito po makakapunta kapag may panganib. Usong-uso sa atin na pag may bagyo, pinapalikas po ang mga tao. Saan dinadala? Evacuation center o doon sa lugar na mataas na hindi aabutan ang pagbaha. Ganun po ang description sa ating Panginoon na siya'y ating refuge o kanlungan. Nangangulugan po na maliligtas tayo kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Pag tayo nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Handa siyang saklolohan tayo at ililigtas niya tayo sa anumang panganib. Yan po ang ating Diyos na sinasamba. Amen po ba? Kaya kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin ilagak ang buong pag-asa at tiwala natin sa Panginoon. Kapag ka po may bagyo, hinahanap natin talaga ang matibay na tahanan. Matibay na lugar na kung saan makakaramdam tayo na safety tayo. No? Doon sa mga probinsya, ayan po, yung iba pumupunta sa bahay na malaki, bahay na mayroong second floor, lalo na kapag kayong baha malaki. At least doon sa second floor, mayroong safety. No, kapag yung mga bahay nila ay isang palapag lang, punta sila doon sa mga may bahay na malalaki. At ganun po ang ating Panginoon sa atin. Kapag may bagyo, hinahanap natin siya. Siya ang matibay na tahanan natin. Siya yung magkakanlong sa atin. Siya yung magko-cover sa atin. Siya yung magpo-protect sa atin sa anumang panganib. Yan ang ating Panginoon. Amen po ba? Kung paano sa literal po iniingatan tayo, nililigtas, ganun din po sa spiritual. Sa spiritual, ang Diyos mismo po ang ating matibay na tahanan. Yung ating safety, hindi lamang physical ang binibigay na kaligtasan ng Diyos, kundi pati rin sa ating spiritual. Yung ating buhay spiritual, ating kaligtasan, ay binibigay ng Panginoon sa atin. So imagine, nililigtas na tayo ng Diyos sa physical, nililigtas pa rin niya tayo sa spiritual. So sa lahat ng area pala ng ating buhay, whether physical or spiritual, ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen? Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. He saves us in the physical and the spiritual realm. Ayan. Sabi po, hindi lamang siya tagapagtanggol, siya rin ang nagbibigay ng lakas kapag tayo po ay nanghihina. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng lakas. Nakaramdam na ba kayo ng panghihina, mga kapatid? Amen? No? Totoo po yan. Pag mabigat ang problema natin, apektado yung lakas natin, physically. Nanghihina tayo. Minsan, nawawalan tayo ng ganang kumain. Minsan, hindi tayo makatulog. Importante po yan sa ating physical na kalusugan, yung pagkain at pagtulog. Amen? So kapag may problema tayo, minsan kakaisip natin, wala tayong ganang kumain. Kakaisip sa problema. Kakaisip sa problema, minsan, hindi tayo makatulog sa gabi. Apektado yung ating pamamahinga. Ano po magiging resulta niyan? Manghihina tayo physically. At alam nyo ba, na kapag nanghina tayo physically, apektado rin yung ating spirito. Nadadamay. Nanghihina rin minsan yung ating mga spirito. Nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng lakas. Pati sa gawain ng Panginoon, hindi na tayo makaganap kasi nanghihina rin tayo sa spirito. Kaya ang magandang pangako ng Diyos dito, hindi lamang siya tagapagtanggol natin. Siya rin ang nagbibigay ng lakas kapag tayo ay nanghihina. Siya yung ating kalakasan. Siya yung ating strength. Sabihin nyo nga, strength. No? Nagbibigay ng lakas sa atin. Pagka tayo lumakas, nagkakaroon tayo ng buhay, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng liwanag, lahat yan bigay ng Diyos sa atin. Amen. Mabuti ba ang Diyos?
God is good all the time. God is good. Palampakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya ang ating kanlungan. Hallelujah. Sabi po ng Proverbs 18, verse 10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matuwid at siya ay ligtas. No? Yan po, nakalagay dyan. Proverbs 18:10. Basahin nga natin ulit, sabay-sabay. Ang pangalan ng Panginoon. Ulit. 1, 2, 3, sabay-sabay. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matuwid at sila ay ligtas. Ayan, no? Sabi nga, the name of the Lord is a strong tower. Sa English yan, no? Meron pa nga yung kanta. The name of the Lord is a strong tower. Doon tumatakbo ang matuwid at siya ay naliligtas. Tandaan natin, every time we come to the Lord, no? We call on the name of the Lord. Sabi nga, those who call on the name of the Lord shall be saved, sabi ng Bible. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Sa oras ng panganib, problema, pagsubok, tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Call on the name of the Lord and we shall be saved. Sabi po ng Bible. Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi mo po alam ang gagawin, mga kapatid, tumakbo ka sa Diyos. At sa Kanya, ikaw ay maliligtas. No? Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, tumakbo ka sa Panginoong Diyos, sa Kanya ka maliligtas. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Amen. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Sumunod po na point natin is ang Diyos, ang ating kalakasan sa gitna ng takot. Sa verse 2 po yan. Ang sabi ng verse 2, kaya't hindi tayo matatakot kahit mayanig ang daigdig at gumuho ang mga bundok sa kalaliman ng dagat. No, huwag po tayo matakot. Sabi, hindi tayo matatakot kahit mayanig ang daigdig at gumuho ang mga bundok sa kalaliman sa dagat. Of course, natural po sa tao ang matakot kapag may lindol, kapag may bagyo, or kapag may malaki tayong problema. As human being, bilang tao, normal po yun. Nakakaramdam tayo ng takot. Pero kaya nga, pinapaalala sa atin ng Diyos at ng Kanyang salita na huwag tayong matakot. Kasi nandyan po siya. No? Sinasabi kasi ng salmista o ni David, no? The psalmist, dito sa verse na ito, hindi tayo matakot o huwag tayong matakot. Bakit? Dahil alam po natin na ang Diyos ang kumakalinga sa atin. Alam natin na ang Diyos ang kumakalinga sa atin. Kaya, dapat yung takot ay huwag maghari sa ating mga puso. Amen po ba? Hello? Alam niyo ba kung sino ang author ng takot? O sino ang may akda, may likha ng takot sa tao? Sino po? Si Satan. Si Satan po ang naglalagay ng takot sa puso ng tao. Alam niyo ba na maraming taong namamatay? Hindi sa sakit, kundi sa takot. Yung tinatawag na panic. Nagpapanik. No? Merong iba, may sakit. Tapos, biglang nagpanik. Nung nagpanik, hindi na makahinga. O, kasi sa panic po yan. Pag nagpapanik ka, mahirapan kang huminga. Mahirapan kang mag-inhale, exhale. Hindi ka namatay sa diabetes. Hindi ka namatay sa cancer. Namatay ka naman sa takot, sa panic. No? Kaya nakakamatay po yan. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Pag may tiwala tayo sa Diyos, hindi po maghahari ang takot sa atin. Maaalis yung takot natin kasi kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Sabi po dyan, ang pananampalataya ay hindi kawalan po ng problema, kundi kapayapaan sa gitna ng problema.
Kasi kung may faith tayo sa Lord, malalabanan po yung takot sa puso natin, sa isip natin. At sabi ko nga, ang takot, di ba, minsan nanggagaling yan sa media, mainstream media. Yung mga pagbabalita. Kaya minsan, mas mabuti pa nga hindi nyo alam yung balita. Kasi kung wala kayong alam na balita, hindi kayo matatakot, hindi kayo kakabahan. Pero kung lagi kayo nanonood ng balita, lagi pong kakabog ang dibdib nyo. Andiyan ba kayo? Kaya magbawas kayo ng panonood ng balita. Lalo na sa Facebook, ay maraming fake news sa Facebook eh. Hello? Kung kayo ay masugid na tagasunod ng mga mainstream media at ng social media, sigurado pong kakabahan kayo at matatakot kayo sa mga nababasa nyo, napapanood nyo. Pero kung ang basahin nyo at panoorin nyo ay ang Bible, salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, o kaya ang pag-awit ng mga papuri, praise and worship sa Lord, hindi po kayo kakabahan. Hindi kayo matatakot, bagkus lalakas ang inyong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Hallelujah. I-focus natin ang ating sarili sa Panginoon at sa Kanyang gawain. Doon po tayo lalakas. Huwag po sa mga balita na ating naririnig at minsan naman, hindi naman totoo yung mga bali-balitang binabalita. Minsan naghahasik lang ng takot sa mga tao. Alala nyo, yung pandemic, no? Yan, na-experience natin lahat yun. Natakot tayo. Sumunod lahat tayo. Nagtago tayo lahat sa bahay. Walang lumabas. Amen ba? Alala ko doon may social distance pa. Kailangan, ilang pagitan? 6 feet ba yun? Tapos kapag nakakita ka ng tao, parang natatakot kang lumapit eh. Pinaghiwa-hiwalay po ang mga tao doon sa pandemic. Alam niyo ba kung sinong gusto na hiwa-hiwalay ang mga tao? Si Satanas. Ayaw ni Satanas na ang tao ay magdikit-dikit at sama-sama at magkaisa. Anong sabi ng Bible? Si Satanas ay naparito upang pumatay, pumuksa, magwasak, at magnakaw. Yan po yung purpose niya. At yung pandemic, mga kapatid, ano na po yon? Experiment na yon sa buong sangkatauhan. Sinubukan na kung paano magre-respond ang mundo sa mga darating na panahon. At may mga kasunod pa po yan. Pero alam niyo ba na nung time ng pandemic, hindi po ako natakot. Hindi po ako naniwala. Dahil alam ko yun po yung mga kasinungalingan lang ng dyablo. Pag may tiwala ka talaga sa Panginoon, walang makakatakot sa iyo. Kahit na si Satanas humarap sa iyo, hindi ka matatakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. At yun po yung gusto ko ma-build up sa atin. Bilang mga mananampalataya, wala tayong dapat katakutan. Kasi ang Diyos ay nasa ating panig. Amen po ba? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Purihin ang Panginoon natin Diyos. Hallelujah. Okay, next, asa na tayo? Yan, sabi sa Isaiah 41, verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Sabi po ni Yahweh, no? Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Sabay-sabay nga po natin basahin ito. 1, 2, ready? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Praise the Lord. Napakagandang pangako ng Panginoon yan sa atin. Yan po yung ating i-memorize sa puso. No? Para sa ganon, ang takot ay walang lugar sa ating puso. Kasama natin ang Diyos eh. Pagkasama natin ang Diyos, ang diablo ang matatakot. Ang kaaway ang matatakot. Ang masasama ang matatakot. Kasi mas makapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba kaysa sa Diyos na sa libutan. Amen po ba? Amen. Next, sabi pong ganon, kapag ang mundo ay yumanig, huwag kalimutang kasama mo ang Diyos na hindi matitinag. Mga kapatid, pag mga lindol-lindol, yan. Kapag ang mundo ay yumanig, huwag nating kalimutan. Kasama mo ang Diyos na hindi matitinag.
Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag na kung panahon mo na, oras mo na, ayun talaga. Kukunin ka na ni Lord. Wala nang magagawa. Wala ka nang magagawa kahit mag-pray ka na, Lord, iligtas mo ko. Pero kung ikaw ay mananampalataya, born again Christian ka, si Jesus ang iyong Lord, kahit mamatay ka, ligtas ka pa rin. Amen ba? Mas lalo ka nga maliligtas pag namatay ka kasi punta ka na sa langit. Kasama mo na si Lord. Kaya kahit saan tayo lumagay, lagi tayong ligtas sa kamay ng Panginoon. Amen? Hello? Huwag kang matakot. Sabi diyan, kahit ang mundo ay yumanig, huwag mong kalimutan kasama mo ang Diyos na hindi natitinag. Hindi nayayanig. Hindi nauuga. Kaya sabi nga, sa uling panahon, uugain ang lahat ng mauuga. Yayanigin ang lahat ng mayayanig. Pati pananampalataya natin ng mga tao ay inuuga sa panahong ito. Pero kung matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, kahit anong uga ang gawin, anong lindol, anong bagyo, anong sakuna, mananatili tayong matibay sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yan. Sa ikatlo natin, puntos, nakalagay dyan, ang Diyos ay tapat kahit umungal ang mga alon. Sa verse 3. Sabi po kasi ng verse 3, kahit umungal at umalong gaya ng dagat at manginig ang mga bundok dahil sa unos. Sa Bible na po, ang dagat ay simbolo ng kaguluhan at takot. Ulitin ko, sa Bible, ang dagat ay sumisimbolo ng kaguluhan at ng takot. Bakit? Usually sa dagat, di ba makikita mo, pag lumaki yung alon, no? Ano ba yung kinakatakutan natin? Yung alon, yung surge na tinatawag, yung tinatawag ng mga tidal wave, yung malalaking alon, laki ng building. So, ang dagat ay nagsisimbolo siya ng takot at ng kaguluhan. Pero sabi po dito ni David, no? Pero kahit umungal ang mga alon ng problema, ito ay spiritual, no? Alon ng problema, ang Diyos pa rin po ay hindi matitinag. Ang Diyos pa rin ay hindi maapektuhan. Siya ang Diyos ng kapayapaan at walang bagyo ang makakapigil sa kanyang katapatan. No, Diyos ay Diyos ng kapayapaan kasi pag may takot ka, ang nawawala unang-una sa iyo ay yung peace. Pagkatakot ka, aligaga ka. Di ka makatulog, di ka makakain. Yung isip mo, parang laging balisa. Yun yung takot. Pero kapag may tiwala tayo sa Panginoon, we put our faith and trust in God, magiging peaceful yung mind natin. Peaceful yung heart natin. At yun po yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ay Diyos ng kapayapaan. Remember, sabi po ng Isaiah, Jesus is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. At kapag siya ay nasa puso natin, maghahari ang kapayapaan ng Diyos. At walang bagyo ang makakapigil sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang presensya, sabi po, ay nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. So sabi po, ang peace, no, ang kapayapaan, ay nandoon sa presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos ay kasama natin, kahit daw po sa gitna tayo ng kaguluhan, lumilindol, bumabagyo sa paligid natin, panatag pa rin tayo. Kasi ang Diyos, ang kanyang presensya, ay punong-puno ng kapayapaan sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Yun ang nais ng Diyos. May pangako po siya sa John chapter 16, verse 33, nang sabi niya, sa sanlibutan ito ay mayroon kayong kapaghatian. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig na ang sanlibutan. No, in this world, sabi niya sa English, there will be tribulation. No? Have faith, or sabi nga, be of courage, for I have overcome the world. Dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan. Or sa ibang salita ay
napagtagumpayan na niya ang mga kapighatian, mga troubles, problems, no? Mga tribulations, no? Lahat yan, pinagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya, kung tayo nasa Panginoon, kasama tayo sa Kanyang tagumpay. Kasama tayo sa Kanyang victory. Amen ba kayo ron? Victory, tagumpay. Kung nagtagumpay si Jesus, tagumpay din tayo. Amen. Kung na-overcome niya yung sanlibutan, ma-overcome din natin ang sanlibutan. Hindi ng ating lakas, kundi ng lakas at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po, we are overcomers in Christ Jesus our Lord. Tayo ay higit pa sa mananagumpay sa ating Panginoong Hesukristo. And then sabi po dyan, ang unos ay totoo, pero mas totoo ang Diyos na nasa piling mo. Sabay-sabay nga natin basahin. Ang unos ay totoo, pero mas totoo ang Diyos na nasa piling mo. Ayan. So pagkalam mo, kasama mo ang Diyos, kapiling mo ang Diyos, kahit gaano katotoo, ang unos, bagyo, lindol, sakuna, ang Diyos ay mas totoo na kasama natin. Kaya mga kapatid, ang paalaala ng awit 46 po ay ang Diyos, number 1, ay kanlungan kapag tayo ay natatakot. Next slide, please. Ang Diyos ay kanlungan kapag tayo ay natatakot. No? Siya ay kalakasan kapag tayo ay nanghihina. Siya ay kasama natin kahit lumindol o bumagyo ng pagsubok sa buhay. Kaya, sa halip na magpanik, ano po gawin natin? Manalangin. Sa halip na matakot, magtiwala. Sa halip na tumakbo palayo, tumakbo tayo papalapit sa Diyos. Sa Psalms 91, ang sabi po, ang nananatili sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Manatili po tayo sa lilim na dako ng kataas-taasan upang ang lilim ng kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa ating lahat. Tayo po ngayon ay yumuko, tayo ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po Diyos dahil Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Sa oras po ng unos, Ikaw po ang aming tahanan, ang aming matibay na muog at sandigan. Palakasin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa panahong ito ng takot at pangamba. Paalala mo po lagi sa amin na Ikaw ay tapat at hindi natitinag. Pagpalain mo po ang aming mga pamilya at protektahan mo po kami sa lahat ng panganib at sakuna. Sa pangalan po ng pinakamataas na pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po natin tumayaw sa oras na ito. Hallelujah. Praise be to God. Sambahin natin ang Panginoon na dakila sa lahat. Hallelujah.